Mauna na po si Engineer Hill Ramirez ang inyong pong tanong para kay Vice Bong. Vice. Sa ating buhay politiko, alin ba ang mas mahalaga? Ang ating posisyon o ang ating responsibilidad sa tao? Siyempre, mas mahalaga lagi responsibilidad. Responsibilidad sa tao. Ang posisyon ay naririyan lamang upang maging kasangkapan, upang ang responsibilidad ay mas mabilis mo na maiparating sa tao. Ang pagiging politiko natin ay hindi permanente, pero ang pagiging responsableng mamamayan, kahit paano, kahit hindi ka politiko, kahit hindi ka kandidato, yan ay laging naririyan kung ikaw ay responsableng kalapenyo. Maganda nga sana pakinggan yun eh. Kaya lang yung ang mahalaga yung isinasabuhay ba natin ito. Kasi nakikita naman ito sa ating ginagawa bilang nabigyan tayo ng responsibilidad. So sana ay mas limiin natin ito at kung sino man sa atin ang manalo ay may sabuhay natin na talagang totoo yun, mas mahalaga ang responsibilidad natin sa tao. Meron po kayong isasagot, Vice Bong, doon sa kanya reaction? Okay, ang iyong katanungan naman po, para po sa inyong katunggalin na si Engineer Hill Ramirez. Okay naman po yun. Siyempre, lahat naman lilimiin natin. Ang tanong ko po kay Konsehal Hill, sa panahon ng reenacted budget, pabor ka ba na tinanggalan ng executive ng budget na pampasahod sa ating mga job order ang Sangguniang Panlunsod? Well, kung ano sinasabi ng batas, kung yun ay naaayon sa batas, at tinitingnan din siguro naman kung ano ang dahilan kung bakit tinanggal. Kung ito ba ay nakapagbibigay ng magandang output at nagiging produktibo ba ang paggamit nito, ay hindi ako pabor. Kung ito ay naging produktibo, hindi ako pabor na ito ay alisin. Pero kung ito ay nasasayang lamang at kung minsan ay nagagamit sa sa pamumulitika lamang, siguro mas mabuting paglaanan ng mas mahalagang budget ang mga programang makakatulong sa tao. Okay na po yan para sa inyo. O gusto niyo po sagutin? Okay, sagutin niyo po. Sa nakaraan na reenacted budget, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Calapan, ang pampasweldo po ng Sangguniang Panlunsod ay nanggagaling po sa LRDP o Legislative Research and Development Program. Marami po. Vice Mayor at mga konsehal ay merong pondo upang sa ganon, meron po silang mga job order na mapasweldo. Kabilang po dito ang driver, security, utility, secretary, office assistant at marami pa pong iba. Sa nakaraan po na reenacted budget, magpasa hanggang ngayon, wala pong tinanggal po sa pamamagitan po ng DILG opinion ang na hindi raw po pwede. Pero bilang appointing authority ng Sangguniang Panlunsod, pinaglaban po ng inyong lingkod na mabigyan ng pondo o marilisan ng pondo ang Sangguniang Panlunsod nang sa gayon ay ang mga konsehal, ang vice mayor ay nakakapagtrabaho pa rin dahil ang driver ay essential na empleyado ng isang opisyal ng lungsod na ito. Ang sa akin lamang po, record will show, kung hindi po na sila sa kabilang partido at ang 7, wala pong tao, pero sa kabila, meron po silang tao. At 31 kay Konsehal Hill at 7 doon sa 2 na naka-charge sa One Calapan program at wala sa LRDP. Kaya po siguro, okay lang sa kanila yon. May huli po kayo pagkakataon para sumagot. Under the reenacted budget, at ito naman ay alam ni Vice, hindi naman po pwedeng mag-charge mga ganon. Yun ay accommodation lamang sa atin ng ating city mayor. At alam naman natin na pag may programa, continuing, may mga hindi pwedeng mag-create ng panibagong programa under the reenacted budget. At Engineer Hill, ang inyong pong ikalawang tanong para po kay Vice Bong. Alam mo kami ni Vice, sweet kami sa isa't isa dito eh. Kaya yung aking tatanong sa kanya
kung naaalaala pa ni Vice, yung aming usapan, kapag kami dalawa ay medyo naiinis na sa session na aming ginagawa, na kami nagkasundon dalawa, na para lang umusad ang Kalapan siguro ka ako pare. Kung si RL Kako ang mananalo, siguro mas magandang ikaw na rin ang manalong Vice Mayor. At kung si Mayor Arna naman ang mananalo, ay dapat naman siguro ako ang maging Vice Mayor para lang mabawasan na rin ang sobrang politikahan na hindi naman maiwasan hanggang nandyan ang mga taong ang hangad lagi ay yung nasa posisyon at hindi na rin naiisip ang kapakanan ng mga mamamayan. Ang aking tanong sa aking kumparing Vice, ano sa palagay mo yung ating usapan noon, yung ba hanggang sa ngayon ay naalaala mo pa? Naaalala ko. Naaalala ko naman. Napapag-usapan po namin yan. Sabi ko nga, sa matagal na panahon, wala naman pong politika sa Sangguniang Panlunsod. Nito lamang malapit na ang eleksyon, saka po tayo na nagkaroon ng mga intriga. At pag minsan nakakainis, ang lahat ng batik ay lagi napupunta sa Vice Mayor. Meron pong mga hindi raw pinipirma ng Vice Mayor na nakakapagtaka para sa akin at ako'y nasasaktan. Dahil ano ba ang pipirma ko kung wala pa naman po isinusubo o pinapasa ang Sangguniang Panlunsod? Pero bilang ama ng Sangguniang Panlunsod, sa akin po lahat ang batik. Hindi po ako okay lang. Wala naman po akong sinalita. Naging tahimik ako sa mga bagay na ito. Dahil alam ko na nagtatrabaho ang Sangguniang Panlunsod. Pero dito, nakahanda tayo na magtrabaho. Ang politika po ay isang araw lang. Ang eleksyon naman ay isang araw lang. Sana talaga hanggang doon na lang. At kahit naman ho ako, lumapit ako sa ating sa kabilang partido, lahat sila may budget, kompleto lahat ang budget. Hindi porket nasa kabilang partido, magkaiba ang budget. Naging mabuti po tayo na Vice Mayor na pantay ang pagtingin sa bawat isa. At alam po nila lahat yan. Record will show. Pantay-pantay po ang pagtingin ko sa kanila. Dangan nga lamang, pagka malapit ng eleksyon, meron talagang division. Alam din ito ni Vice siguro na may mga o maraming issue sa sanggunian na kinakailangan siguro na ang Vice Mayor ang mag-initiate kung hindi ito dalhin sa floor ng ating floor leader o ng chairman ng committee. At yun naman ang hinahanap ko sa kanya. At ang huling pagkakataon po para sagutin ito. Ako po ay naging konsehal sa 6 na taon. Alam ko po kung ano ang trabaho ng konsehal, alam ko rin po kung ano ang trabaho ng Vice Mayor. Hindi po tayo nagkulang nakausapin ang lahat ng ating mga kasamahan na konsehal. Nangunguna tayo sa bawat mga sensitibong issue. Lahat po na ipinapakiusap sa Vice Mayor, ipinaparating po natin sa floor sa pamamagitan ng floor leader. Issues will be issues. Ang sa akin lamang po sa ating mga kababayan, maging bukas po sa paliwanag dahil ang mga nakaraan ay puro sa kabilang panig lamang ang narinig. At wag sana naman agad maniwala. At ako bilang Vice Mayor, lagi ko pong ipagtatanggol ang Sangguniang Panlunsod. Kabilang po dyan si Consel Hill dahil miyembro siya ng Sangguniang Panlunsod. At ang iyong ikalawang tanong, Vice Bong, para po kay Engineer Hill. Okay. Ang pangalawa ko pong tanong, naipasa na Consel Hill ang budget. Kaya nga lamang ay nagkaroon ng veto message ang ating punong lungsod at ang kinakailangan ay ma-override ang action ng Sangguniang Panlunsod upang ang pinirmahan natin lahat, ang ipinasa ng Sangguniang Panlunsod na budget na mass motion ay maipatupad ay kung ito ay ma-override ng 2/3 votes. Ano ang iyong stand sa mga vetoed items ng ating punong lungsod? Masasama ba ito? Ikaw ba ay kasama sa magboboto na ma-override o hindi? Aking pag-aaralan ito ng naaayon sa batas siyempre. At binibilang ko rin, bago ninyo ma-override ito, o bago natin ma-override, kung ako'y makukumbinsi ninyo, ay kinakailangan siguro kung kayo ay pag-uusapan dito yung partido, kinakailangan pabutuhin ninyo ang ABC. At hanggang sa ngayon,
ay usapin pa rin ay yung legalidad kung sino talaga ang ating ABC sa lungsod ng Calapan. Reaction? Tama po yun. Sa ngayon, medyo nasa gray area ang Sangguniang Panlusod dahil dalawa rin po ang nakasulat sa batas. Isa ay nakapaloob, ang presiding officer ay miyembro o kabilang sa pag-compose ng Sangguniang Panlusod pero hindi makakaboto ng 2/3. Usapin kung ang ABC President ay kung sino. So may 10, kung 2/3, 6.6, mahirap. Pero kung pag-uusapan ay ang legalidad ng mga veto items sa ating punong lusod, hindi raw pwede na ang Sangguniang Panlusod ay mag-entra ng bago na account sa annual budget. Pero nakalagay naman sa 2008 budget manual na merong kapangyarihan ang Sangguniang Panlusod basta't ito'y naaayon sa Section 16 ang General Welfare Clause na kung ito ay nakikita ng Sangguniang Panlusod na kinakailangan statutory and obligasyon, kinakailangan ito'y naririyan. At nakakalungkot naman isipin na kahit yung 300,000 na pambili lamang ng 3 motorsiklo ng pulis ay na-veto pa. At ang huling pagkakataon para... Bagong item yun, Vice. Ngayon, ang sinasabi, ang nagdidesisyon kung alin yung sinasabing priority. No? Ano bang tamang term doon? Hindi naman ang legislative, kundi ang executive. Yun ang sinasabi ng batas. At ang inyong ikatlong tanong para po sa kay Vice Obong Brocal. Ang aking ikatlong tanong sa aking kumpare ay, sa tingin mo ba ay kaya pang ayusin ang sistema ng relasyon ng executive at legislative kung sakaling di mo kaalyado ang manalong mayor? Sa tingin ko naman po'y opo. Ang walang barrier ang pagsasama ng isang relasyon ng bawat tao, lalo't nasa politika. Isa na ito sa mga natutunan ko sa mga nakatataas sa akin, kay congressman, sa aking ama, even Mayor Arnan. Nasa politika, walang permanenteng kaaway, walang permanenteng kaibigan. Ang inyo pong lingkod, pinakabata na naging leader ng lungsod na ito. Ako po, lahat ng aking natutunan ay natutunan isinasabuhay ko. At gusto ko na pagraan ng panahon, ako man ay nag-umpisa ng bata sa edad na 23 anyos. Ako'y tatanda, nadala ko lahat ng aking natutunan sa paglilingkod, sa politika, kabilang na rin ang mga tao na naging dahilan upang ako ay naririyan at gumuhit ng tadhana sa lungsod ng Calapan. Engineer, reaction po? Okay, wala pong reaction. At ang inyong pong huling katanungan para po kay Engineer Gil Ramirez. Last na po. Nagkaroon ng issue patungkol sa hindi pagkakagamit ng health card ng ating mga kababayan noong nakaraang taon ng 2015 kung saan ang Sangguniang Panlungsod ang sinisisi sa interpretasyon ng ating mga kababayan kung bakit ito hindi nagamit ay dahil ng Sangguniang Panlungsod. Tama ba, Konsehal Gil, na kaya hindi nagamit ang health card ay dahil natin ng Sangguniang Panlungsod? Siguro ba siya hindi dahil natin lahat? Siguro dahil lang nung hindi namin tatlo. No? Kasi alam naman natin, no, isabit sa atin yung authority, yung hinihinging authority ni Mayor na magamit yung 5 million. Mayo pa. At marami nga sinasabing paliwanag na ito ang dahilan kung bakit hindi kinakailangan aprubahan kagad pag-aralan. Pero ang question dito December, bakit na-apruban din? Vice Bang. Gusto ko pong ipaliwanag mulit-muli ang bagay na ito. Ang interpretasyon ng ating mga kababayan kung bakit hindi nagamit ang gold card dahilan ng Sangguniang Panlungsod dahil daw hindi pinirmahan ng Vice Mayor, hindi daw ipinasa ang pondo,
ng Sangguniang Panlusod, gusto ko po itong baguhin ang interpretasyon ninyo. Unang-una, nagsimula po ang health card na programa 2008 na nagkakahalaga po lagi taon-taon ng 10 milyong piso. Pagdating ng 2015 sa budget po na ipinasa sa Sangguniang Panlusod, 10 million pesos pa rin po ang nakalagay. Aprobado po ng Sangguniang Panlusod. Enero ay dumating ng 2015, nagagamit po ito. Open po ang budget, nakarelease po ang budget. Supplemental budget number 1 ay dumating, humingi ng 3 milyon, inaprubahan. We have 13 million pesos. Supplemental, retention po, yung 5 milyon na sinasabi. Pero may tanong tayo, bakit po no ako ay lumapit kay City Administrator, hindi raw ito pwedeng gamitin? Dahil daw po ito, ang retention ay kailangang i-retain at gamitin sa December. Ano po? Dahil kabilang po ang Sangguniang Panlusod sa may retention. Hindi pa po naipapasa ang retention, may supplemental budget number 2, 3 milyong piso muli ang hinihingi para sa gold card. Ipinasa po natin ulit, 16 million pesos. By December, 5 million pesos po ang ipinasa. Ang tanong, bakit hindi nagagamit? Ang sagot ay naka-video sa Sangguniang Panlusod sa pamamagitan ni Madam Judy Paduada na kung bakit ito hindi nagamit dahil tinipid, dahil malaki ang utang ng 2014, dahil hindi po na nagkaroon ng mismanagement sa bagay na ito at hindi nabilang kung ilan na nagkasakit at nagbayad po tayo ng utang sa mga ospital na kapartner ng gold card. Ang pondo na ipinasa na nagkakalaga ng 21 million pesos, malaking portion nito ay ibinayad sa utang ng 2014. At ang huling reaction? Ang aking pagkaalam ay kaya humihingi ng additional, ay nagkaroon din naman na expansion ang pakinabang sa gold card, no? At yung nga, suma total noon, ang pinag-uusapan, ang sinasabi ni Vice at ang sinasabi ni Administrator ay yung retention. Ang retention ng Vice Mayor sa office, unang Sanggunian, isa Sanggunian. Pero yun naman kanyang hinihingi, hinanap na pondo yon para pagpunan yung pagkukulang sa health card. No? At ang suma total nga noon, in-approvean din naman na-delay nga lang.